Opo, opo. So, Opo. yan nga po yung pinaplano namin ngayon. Ano? Actually, we're currently in talks with the DILG para i-connecta nga po eventually ang Emergency 911 hotline ng DILG dito sa Makabata Helpline 1383 naman po ng Council for the Welfare of Children. Mhm. Kuya Jay, kasi alam niyo naman, bunsod nung Executive Order number 79, ito yung pinirmahan ng Pangulo noong 2024, yung Makabata Helpline 1383 na po ang central reporting mechanism natin sa lahat ng alalahanin ng bata. Mhm. Katulad ng mga nabanggit ko kanina, yung mga may nananapit po, no? So, ang gusto po namin ay mas marami pa po kaming maabot at syempre hindi natin maitatanggi na talagang pag sa usaping hotline, nangunguna talaga yung emergency 911 natin. Ano? And yan po ang ginagawa natin ngayon dahil konektado na po kami doon sa mga iba naman hotline at helpline din po na existing na pinapatakbo ng iba naman pong ahensya. Mhm. At Yusek, nabanggit nyo na isinasapinal pa ho itong kasunduan ngayon. Ngayong nasa second quarter na ho tayo ng 2026. May target na ho ba tayong petsa o buwan na kung kailan ho itong formal na pwedeng simulang tawagan ng publiko? Opo, ito po ay I think nasa final tweaking lang po kami ng aming Memorandum of Understanding. Ano, tayo ay makikipag-ugnayan sa ating DILG, siyempre sa pangunguna ng napakasipag na sekretary natin, John Vic Remulla. Special shoutout na rin kay Yusek Hubert Herbacio, kami ang magkausap din dyan. So ipafinalize po namin yung aming MOU para matuloy na yan. Kasi ang gusto nating gawin dito with the DILG, pag may tumawag po sa Emergency 911 at pangbata yung complexion ng reklamo, siyempre po kailangan dyan ng mga especially trained at specialized na mga tauhan katulad ng mga social workers at lawyers. Yan po yung maitutulong namin sa kanila. Ano, pwede ho silang mag-refer sa amin. Tapos sa amin naman po kung may mga maliligaw na kaso na ang solusyon naman ay nasa DILG, kami naman po ay makakapag-refer din po sa kanila. Mhm. At Yusek, iba ho kasi yung karaniwang emergency sa mga kaso ng child abuse na napakasensitibo ho. May gagawin ho ba tayong special training para ho dun sa emergency hotline na operator para alam nila ho yung tamang diskarte sa pakikipag-usap ho sa bata? Iba ho kasi yung pakikipag-dialogo ho sa bata eh. Tama ko, Kuya Jay. No? Actually, kunyari yung kakatapos lang namin ng Memorandum of Understanding with the CICC at yung Cybercrime Investigation Coordination Center, kami po ay i-empower namin yung bawat isa no, sa pag-handle ng mga kaso. Sila ay tuturuan kami dun sa pag-handle ng mga cybercrimes. Tapos kami naman, tuturuan din ang kanilang mga kawani para naman dun sa children's complexion ng mga tawag para po kahit saan tumawag sa CICC hotline man o sa Council for the Welfare of Children, pareho pong talagang child sensitive yung mga sasagot po. No? And yan po ay isa sa mga provision ng MOU namin din sa DILG. So hopefully magkatulungan po kami para kahit saan po tumawag ang bata, ang mga magulang po ay talagang mayroon pong sasagot sa kanila. At dito naman ho, Yusek, sa kumbaga usaping teknolohiya ho natin, isinusunod nyo ho yung pag-amyenda sa batas laban ho sa online sexual abuse o yung tinatawag kong exploitation of children dahil ho dun sa artificial intelligence o yung tinatawag na AI. Ano ho ba yung mga aktual na nakikita nyo hong ginagawang masasama, kumbaga gamit ho yung AI para makapag-biktima ng ating kabataan? Opo, tama ka dyan, Kuya Jay. No? Actually, nagpapasalamat po tayo sa ating pamahalaan kasi sinama ang amendment ng Republic Act 11930 sa priority legislative agenda ng ating Pangulo. No? So dahil yan ay prioridad ng pamahalaan, yan ay inaasahan natin makakalusot. Ano? So dito sa pag-amend ng USAICLO natin, siguro iniisip ng iba, Yusef, diba, bago lang yung batas na yan, 2022 lang. Bakit ba ina-amend na natin? Ano? Kasi ang rason dyan, Kuya Jay, ang teknolohiya ay mabilis po ang development. Nabanggit mo yung AI na talagang ginagamit na rin ngayon. Siyempre, sa kabutihan ginagamit. Pero sa kasamaan din, merong gumagamit ng mga masasamang tao na gumawa ng mga video at mga picture na malalaswa ng bata using AI. Ano? At siyempre, yung banta ng quantum technology na talagang pinag-uusapan na rin sa ibang bansa na nagsasabi na talagang mape-penetrate na yung mga natin, yung mga traditional encryption methods natin. So that's the reason why we are supporting the amendment of the law para talagang paghandaan ng AI, yung mga threats sa SOCMED, sa mga gaming platforms, at syempre at iba't iba pang panganib po sa internet. At Yusek, sa ngayon ho, ano ho yung nakikita nating pagkukulang? Kasi ho, nahihirapan ho yung ating otoridad na habulin o ipakulong itong mga gumagamit ng AI o yung mga deepfakes laban ho sa mga bata.
Oo, marami pa po tayong kailangan gawin. While ang Pilipinas ay dun sa out of the shadows sa index na na-report ng mga nakaraang araw, tayo ay nag-improve na sa 15th place from 20 plus tayo noong 2022. So ang ibig sabihin yan, Kuya Jay, nire-recognize din ng globally ang mga ginagawa ng Pilipinas sa pagbabantay sa bata, lalo na dun sa laban sa sexual abuse. Pero yun nga, marami pa tayong kailangan gawin. Kunyari sa usaping cyberspace, social media, mga gaming platforms, marami pa rin sa kanila ang walang presence sa Pilipinas. Marami pa rin po sa kanila ang kulang ang mga child protection mechanisms or systems sa kanilang mga platforms. Kaya yun nga I think na noong mga nakaraang linggo, makikita nyo kami ng DICT, CICC, mga kakampi sa DOJ, talaga nag-iingay po kami dyan para talagang gawing safe ang cyberspace at ang mga platforms. Talagang nakikiusap tayo dun sa mga social media at mga gaming platforms. Dahil dapat sila maging safe sa mga bata po. At Yusek, tungkol ho dun sa batang binugbog ho dyan sa Taguig City, matanong lang ho namin, kumbaga nakaagaw pansin ho sa ating mga kababayan, ano ho yung naging action natin dito? Kasi base ho dun sa naging paliwanag nyo, dapat yung batang hindi dapat lumaki sa takot at pananakit. Tama po, Kuya Jay. Alam niyo, nung na-report sa amin yan, kami agarang nakapag-ugnayan sa City Social Welfare Development Office ng Taguig. At nagpapasalamat po kami sa LGU ng Taguig at mabilis naman ang kanilang response. And as of yesterday, I think as of 2 days ago, nalapatan na ng medical intervention ng bata. Nakapag-file na rin di umano ng kaso dun sa kinakasama ng nanay. At ina-assess po nila ano bang maaring liability naman ng nanay kung medyo napapabayaan niya yung bata, hindi na pagtanggol at nasasaktan pala yan. I think hindi po yan unang pagkakataon, Kuya Jay. Kaya ito ay nakakabahala dun sa mga mami at daddy po na nakikinig sa atin. Yung pananakit sa bata ay talagang dapat itigil natin. Ito ay sumasalamin, Kuya Jay, sa maling palakad at paniniwala ng ibang mga magulang, hindi naman lahat, siyempre, na ang mga bata ay pwede nilang saktan, gulpihin at talagang parang mga tinuturing nilang ari-arian lamang. At doon ho, Yusek, sa nangyaring pag-ugnayan niyo ho sa DSWD at Taguig LGU ho, at nasa kustodiya pa po ba ng nanakit ho yung bata o nasang pangangalaga ho? Opo, 2 days ago, nasa pangangalaga pa po ng LGU. Ngayon po kasalukuyan, pinapaverify ko sa Makabata Helpline 1383 kung nasa na mismo ang bata. Kasi meron din namang mga post din sa social media na ito ay nasa pangangalaga naman ng ibang kamag-anak daw. So yan po ay sisiguraduhin natin kasi ayaw natin na ibabalik ulit ang bata dun sa isang violent environment kung hindi pa po siya safe. So kailangan po natin siguraduhin yan. Siguro by Monday makakapagbalita ho tayo dyan kung nasa na po yung bata ngayon. At Yusek, naging mabilis ho yung aksyon ng Taguig LGU dahil may mga nag-video at nag-viral ho. Pero ang masakit ho dito, Yusek, yung realidad ho, paano po yung mga batang araw-araw na sinasaktan pero walang nakakapag-video o walang nakakakita? Gaano ho kalaking problema ito yung tinatawag na underreported o hindi ho na isusumbong ng mga batang nasasaktan? Opo, Kuya Jay, sa pool nyo yung problema ng under-reporting or non-reporting na nangyayari sa mga kaso ng violence against children. Siguro, ang silver lining dito sa nangyari dun sa bata, while ayaw nating may nasasaktan na bata talaga, na-report siya dahil na-video. So, kaya nga ang pakiusap natin sa mga kamag-anak, sa mga kapitbahay, sa mga marites o yung mosang na tinatawag, yung mga chismosang kapitbahay, pag kayo po ay nakakita ng ganyan, i-video nyo po or kung wala kayong video, i-report nyo po sa Makabata Helpline 1383. Yan po ay hindi problemang pamilya. Huwag nyo pong isipin na private problem to. Ang pananakit po ng bata ay problema nating lahat. Problema po yan ng ating komunidad, pamahalaan. Talagang yan po ay public crimes na dapat po nating isumbong at talagang itigil po. So tawagan po nyo kami sa Makabata Helpline 1383 at tutulungan po namin kayo. Tama, Yusek, at kumbaga, yung iba kasi mga kapitbahay ho, kumbaga natatakot ho na manakay, magsumbong, kumbaga mabalikan ho ng pamilyang kanilang isusumbong, di ba ho? Opo.
Kuya Jay, wag po silang matakot. Ano? Ang mga reports po sa amin, we can keep it anonymous, confidential ho yan. Wag ho kayong mag-alala kung kayo ay hindi sigurado sa na-video o nakita nyo. Tutulong ho kami sa pag-verify o sa pag-vet kasama ng LGU po at ang ating mga kapulisan ko. At Yusek, nasa inyong pagkakataon, ano ho yung magiging reminder nyo ho tungkol dito sa Republic Act 7610? Ano ho yung magiging mensahe nyo sa mga magulang na nananakit at sa community na nakikinig ho sa mga oras na ito? Opo, para po sa lahat ng magulang, sa lahat po na nangangalaga ng bata, nagbabantay, ang Republic Act 7610 po ito yung Special Protection of Children Against Abuse, Discrimination, Exploitation. Ito po yung child abuse law natin na tinatawag. Ano? Pinagbabawal po dyan ang pananakit sa bata sa ngalan ng disiplina. No? If yung pananakit po ay sobra-sobra naman at talagang nakaka-demean, debase, or degrade sa intrinsic worth ng bata. No? So whether yan ay ginawa ng kamag-anak, magulang, or stranger, yan po ay pinagbabawal ng Republic Act 7610 po. No? So tigilan po natin yan. Pwede po maging child abuse yan or at the very least physical injuries sa ilaling revised penal code. Ano? So may kulong po yan. Itigil na po natin. Kuya Jay, alam mo, lagi nating sinasabi ang mga kabataan pag-asa ng bayan, pero wag natin pong kumbaga sila ang ating kinabukasan, ano? Pero wag nating kakalimutan na sila rin ang ating kasalukuyan, kaya kailangan po natin silang alagaan at bantayan. Ngayon po mismo. At maraming salamat to Yusek Angelo Tapales, ang kasalukuyang Executive Director and Council for the Welfare of Children. Maraming salamat Yusek. Maraming salamat po Kuya Jay at sa lahat mo na nakikinig ng JKRS. Happy weekend po! Mabuhay po kayo. Salamat. And at ating napakinggan si Yusek Angelo Tapales, ang Executive Director ho ng kumbaga, Council for the Welfare of Children. Kumbaga napakaganda ho ng kanyang pinakita hong paliwanag at napakinggan ho natin para ho sa kapakanan ng ating mga kabataan, lalo ho yung mga batang naabuso at talagang nakakaranas ng hindi ho makataong pananakit. Sinasabi nga ho ni Yusek kanina, ito hong bata na nangyari ho dyan sa Taguig ay talagang mabilis hong inaksyonan ng Taguig LGU, katuwang ho sila. Talagang napakaganda ho, malaking tulong ho ito